Ayun, so crowd morning po everyone at sa araw na ito ay ito na po yung pinakaantay ng lahat ng mga members po ng C1 sa buong mundo. Yun nga po inaantay nating launching ng ating UNX exchange. At ongoing na po ngayon yung pagre-register. Puntahan lang po ninyo yung inyong back office at pumasok pa kayo sa dashboard at pasok lang po kayo sa C-Store at doon niyo po makikita yung ating pong UNX exchange Ayan, so kanina ay katatapos lang po ng ating pong leaders group meeting at doon po pinakita yung step-by-step guide kung paano po tayong magre-register sa ating pong UNX exchange at wag po nating mamadaliin dahil nga po ito ay medyo sensitive po ito at yun po ituturo po natin ngayon kung paano po yung way ng pagre-register po dito. So ayan, allow me to share my screen at papasok na po tayo sa ating ginawang PowerPoint. Okay. So ngayong araw po yung pong pinaka launching at makikita nyo po ay live na po yan sa inyong back office. At ito po yung gagawin natin na step by step. Pero before that ay habang may mga promotions pa po para makapag-ipon po tayo ng ating Corbit especially pag pumasok na po yung ating Corbit sa UNX exchange ay dapat po ay makapag-ipon tayo nito habang mura pa mababa pa yung price. At ang tanging way po nito na makakarami tayo nito ay through the promotions ito pong ating Ultra Shockwave promotion 7 pang 7 na po ito at sabi ni Sir Raj maaaring ito na po yung huling shockwave dahil nga po ay nag-launch na po yung ating UNX and soon makikita na rin po natin yung ating mga Corbit token sa UNX pag ita-transfer na po natin doon kung kaya samantalin natin ito dahil pinag-uusapan po namin mga leaders doon sa mga natulog, sa mga nagpahinga, doon sa mga nag-abang ay wala na pong way para po maparami yung Corbit kasi nga po ay unang-una hindi po pinansi yung tinatawag na multiplier hindi po na-multiply yung mga naiwang mga CWA rewards at mga loyalty points na pinaghirapan nating i-claim araw-araw kasi nga po ay napagod na nga po kumbaga ay nawala na po na pagtitiwala yung ibig sabihin hindi na makapag-antay sabi na natin kung kaya ang tanging way na lang po nito na makakuha po kayo ng maraming Corbit ay through the promotion isa nga po ito at network yun na lang po kasi kahit na gaano kalaking package po ang bibili natin ngayon kahit na ongoing pa po yung upgrade for free which is very good kung sasamantalahin natin ito habang may upgrade for free, yun na lang po yung way para po ay makabili tayo ng token, na maraming token. Pero malaki na po ang ilalabas yung pera kung gusto ninyong habulin yung mga token namin na mga nag-stay, na hindi tumigil, kumbaga sinabayan talaga namin yung C1 hanggang sa mag-launch na nga po itong ating UNX exchange ngayong araw. Kung kaya, habang mababa pa po yung price at nakikita pa po natin 0.05 cents of a dollar pa lang po yung price po niyan, ay samantalahin natin dahil once na ito po ay pumasok na po sa ating UNX exchange, ito po ay pag-uusapan na po ng buong mundo. Dahil makikita na po ito ng buong mundo,
yung pong Corbit natin sa ating sariling exchange. Ano ho? Ayan. So, yan po yung ating paraan para makapagparami ng Corbit through this Ultra Shockwave. Isa po ito. At yun nga po yung aabangan nating network. Ano, pagbalik na po yung network. Ano, kasi lahat po yan ay talagang mababalita yan. Yung iba magigising na talaga at yung iba talagang hahato po yan through network. At yun po yung way para makapagparami uli ng Corbit. Ano ho? Okay. So atin na pong pag-usapan yung ating pong UNX. Ayan. So sabi dito, how to register as a user. Step by step guide. Ano ha? Pwede nyo pong screenshot ito dahil wala pa po ito, hindi mo nyo pa po mapapanood sa YouTube. This is the first time na papapanood nyo po yung tutorial nito through me. Kasi tayo po ay laging nakaabang talaga doon sa LG meeting kasi alam ko na doon talaga ilalabas ang mga ito. Ano? Okay. Step 1. Ito na po yung step by step ha. Ayan. Visit the official UNX Exchange website. Pwede kayong pumunta mismo sa unx.com o kaya naman as a member of C1 ay doon tayo sa C-Link. Ano, doon to sa hindi, doon po tayo sa ating C-Store. Doon po natin makikita yung ating UNX. Ano ha? Then Exchange website, sabi dyan, if you're new to UNX, click register here to create your account. Sabi dyan. So nandyan po, ito po yung makikita ninyo pag kayo po ay nag-register. Then step 2, enter a valid email you can access. Then password, set a strong password at least 8 characters with letters, numbers, and symbols. So alam na po natin yan, yung ginagawa natin na imimix po natin yung letters, numbers, and symbols. Then kung may referral code, i-enter po pero wala pa pong referral code. Ano, darating pa lang po yan. Then check the box to accept the terms and conditions. Then click the sign up. Yan po yung sign up. Paalala po sa lahat ng mga C1 members, ang sabi po kanina ni Ma'am Regina, siya po yung isa sa namumuno nga po sa Web3, sa C1 Web3, ay kung ano po yung ginamit nating email sa C1, yun din po yung gagamitin natin dito sa UNX para po hindi complicated doon po sa QIC. Kasi gaya ng sabi ko nga po, medyo masilan po ito kasi talagang ito ay serious po ito na ito ay wallet po talaga ito na kung saan natin i-store ang ating mga crypto. Kung kaya ay dapat ay yung email na gagamitin natin ay sa C1 Lin, especially pag itatransfer na po natin yung Corbit natin dito. Yan po yung step 2. Then step 3, check your inbox for an email from UNX. Ayan, kung nailagay na po natin yung email natin, meron pong darating po sa ating inbox sa email na ginamit natin. Then click the verification link in the email to activate your account. So may darating pong link doon. Actually, naka-highlights po yun na blue. Click nyo lang po yon. Then click login. Okay? Yan, i-confirm po natin yung darating na verification link sa ating email. Then confirm. Then yun na po, ilalagin na po tayo doon. Step 4, enter the verification code. Ayan. So may darating pong verification code. Once na na-confirm natin yon, may darating na verification code doon. So ipapasok po natin yan, 6-digit po yan. 6-digit. Then pag naipasok na po natin, copy and paste lang po para mabilis. Then click verify.
Ayan. If you haven't received the code yet, click on resend code. Kung wala pong unang click nyo po ay walang dumating na verification code din, click the resend code para may darating po. May darating kung hindi kayo nakatanggap sa unang click po natin. Okay. Next. Then, after that, congratulations, you're all set. You can now deposit crypto or fiat and start trading on UNX. Okay ha? Ganun lang po kasimple. Step 4 lang po yun. 4 na step lang po. Napakasimple. Kung kaya ay ginawa natin itong PowerPoint na ito para po meron kayong guide. Yung step by step na gagawin natin sa pag-register sa UNX Exchange. Okay po? Then next, how to initiate QYC. Ito po yung importante mga kapatid dahil doon po sa ating UNX kailangan din po ng QYC. Pero ang good news po, pag kayo po ay nakapag-QYC na po sa C-Link wallet natin sa C1 ay hindi na po natin kailangang mag-QYC uli sa UNX. Kung QYC approved na po tayo doon ha. Yun nga lang ay kailangan pa rin nating i-click yung QYC. Para magki-QYC pa rin po tayo pero i-transfer po yung ating pong QYC approved dito sa UNX kung kaya hindi na po natin kailangan mag-selfie pa o maglagay ng dokumento basta QYC approved na po tayo doon sa ceiling. So ganyan po yung style po niya, medyo maliliit lang hindi natin mabasang maigi. Ayan. Verify your account. Ayan, parang ganun din po yung gagawin natin. Kung ano po yung ginawa natin sa C1, nung tayo ay nag-QYC doon at saka sa ceiling, ganun din po kung hindi pa kayo QYC approved. Magsisimula po talaga tayo sa simula. Yung may liveness check yan, isi-selfie mo, pababaliin ka sa kaliwa, sa kanan, sa taas, sa baba. Parang ganun po yung gagawin po niyan. Then after that, pag nakapasa tayo sa liveness check, then yun naman pong valid document, national document po natin ang ilalagay. Then pag okay po yan, okay po, approve po, then maki-QYC na po kayo, magiging green na po. May lalabas pong green doon. Ayan. So yung sinabi po kanina, how to log in as a user, meron po ditong QR code na i-scan po natin. Then step by step na po ay makikita na po natin doon sa upper part ng UNX Exchange wallet yung paano po mag-QYC. Ayan, explore nyo lang po yung ating UNX pag kayo po ay nakapasok na. So ganyan siya, malilit lang kasi hindi natin mabasa masyado. Anyway, ay may mga leaders naman po tayo na mag-guide sa atin kung hindi natin masundan po yung pagkikiwasi. Napaka-importante po ito kasi nga po dahil compliant po tayo, kung kaya rin-require ang QYC para po tayo ay makapag-deposit and withdraw ng ating mga digital asset o mga crypto asset dyan sa loob ng UNX. Okay po? Then next, how to reset password. Halimbawa po ay nakapag-register na tayo. Pero pag login natin, ay hindi natin naisulat yung ating password, hindi natin nailagay sa kung saan man sa notebook o nakalimutan mo kasi marami pong ganong case. So, again, meron po dyan sa ating wallet, yung pong how to reset your password. Ayan. Step by step guide.
tinuro din po nila dito yung step-by-step guide kung paano po mag-reset ng password. Step 1, reset password. Pupunta po kayo doon nga po sa ating Unix wallet. May makikita po kayo doon na reset password. Visit official Exchange website. Click on forgot your password. Ayan. Ito po yung makikita natin, forgot your password. Kiklik lang po natin yan. Then pag naklik na po natin yan, then papalitan na po natin yung password natin. So ganun din po ang style niya, may darating pong verification code sa ating email. Then kiklik po natin yung link na yon. Then pag naklik po natin yung link na yon, then pwede na po tayo mag-change password. Okay ha? Yan, dalawa po yan. At yung pag nag-change password na po tayo, take note po ay isulat na po natin para hindi na po natin makalimutan. Okay ha? Ayan, so yan po, tinuro na rin po nila kung in case na makalimutan natin yung password, ay magre-reset lang po tayo ng ating password. Ayan, ito na. Step-by-step guide naman po how to deposit crypto sa ating UNX Exchange. Ayan. So step 1, click on portfolio. Ayan, nandito po sa upper right, left side. Yan po yung portfolio. Then step 2, click on deposit. Click po natin yung deposit. Ayan, kung saan tayo mag-deposit. Meron na po diyan na limang top crypto na unang nilagay po nila diyan kasama ang Bitcoin at Ethereum, yung number 1 at number 2 kasama po diyan. At may tatlo pa ho. Hindi ko pa ho kasi nakikita yung loob nung aking Unix doon sa portfolio kasi nga po inuna muna natin ito. Pero ang sabi kanina, 5 crypto na po ang makikita natin diyan. At nandyan po yung mga pinakasikat, yung pong Bitcoin at Ethereum. Then step 3, read the instructions on the page carefully. Select the blockchain network where you want to make deposit. Ano po yun Importante po yun. Halimbawa, pag kayo po ay magdi-deposit po ng USDC, may kanya-kanyang blockchain po yan. Kailangan ay magmamatch po yon, blockchain na yan, doon sa panggagalingan niyang wallet. Then, generate an address for your UNX wallet. Ayan, pag halimbawa, USDT o USDC ang i-deposit natin, click lang po natin yon. Tapos kung manggagaling po yan doon sa other wallet, especially doon sa MetaMask kasi ginagamit po natin yung MetaMask sa Planetary X, Polygon po yun. So dapat parehong Polygon po yung blockchain na gagamitin natin. Wag pong Ethereum o wag pong other blockchain. Hindi po yun matatanggap, mawawala po yun. Kaya napaka-importante po niyan. At sa mga baguhan po sa ganitong larangan ng crypto wallet ay magpaturo po muna tayo sa ating mga upline, yung mga marurunong na para hindi po tayo magkamali, kasi nung kami unang nag-aaral nito, talagang maraming nawala sa amin. Dahil siyempre ay sariling sikap lang po, wala naman nagturo sa amin, kung kaya talagang nag-sacrifice kami ng mga asset na nawala kasi nga sa konting pagkakamali lang ay talagang nawawala po talaga. Then use this wallet address when making a deposit from your external wallet. Ayan, pag naka-copy na po natin yan, yung po yung ipipaste natin sa kabilang wallet, make sure lang po na parehas po yung blockchain na sinasabi ko. Please note that you must verify your account before making any deposits. So, ito na naman po yung sinasabi, bago po tayo mag-deposit, ay kailangan QIC approve po muna tayo. Dahil hindi po yan magsasucceed kung hindi po tayo QIC approve.
Then, how to withdraw naman po crypto sa ating UNX exchange wallet. So ito rin po yung step by step. Step 1, click on portfolio in top left corner. Ayan, portfolio ulit. Then, click on withdrawal on the far left. Ayan, halimbawa may pera na po dito. May pera na po dyan na linagay natin at gusto nating i-withdraw. Step 3, read the instructions on the page carefully. Select the token you want to withdraw. Enter the external wallet address. Yung pong namang galing sa labas na wallet, kailangan parehas din po ang blockchain niya. Papasok sa atin. Then, sa ating UNX, then select the amount you want to withdraw. Kung magkano pong gusto nyo withdraw, please note, you must verify account and enable the two-factor authentication to withdraw crypto from UNX. So, meron din pong two-factor authentication tayo, kagaya po ng Bitget na ginagamit ko, meron po yung Google Authenticator, at meron po yung Gmail verification. Dalawa para po safe po siya. For our safety po ito, para po hindi po mapakialaman yung wallet natin. Maganda po na lagyan na po natin ng Google Authenticator. Pag tayo po mag-withdraw o magdi-deposit. Kagaya ng ginagawa natin sa Bybit at saka doon sa Bitkeep, yan. Pareho po yan, may Google Authenticator. Then next ay how to trade crypto naman po. Yan. Tinuro na po talaga nila lahat, lahat ng gagawin natin sa loob ng ating UNX Exchange Wallet. Step by step guide. Ito na rin po yung step by step guide. Select trade in the top left corner to enter the main trading view. Ayan. Meron po yung nakalagay na trade. Ayan, trade. Then i-click lang po natin yung on. Then step 2, on UNX, you can use different types of trading orders such as limit, market, and stop. Learn more about the differences by reading the UNX FAQ. Sa question po yan. Sa question and answer po yan. Kung kaya ay sa trading ay wag muna tayong padalos-dalos dyan. Kailan ay pag-aralan po muna natin yung market bago po tayo pumasok sa trading. Pero yung mga marurunong na, wala namang problema dahil alam na nila ang ginagawa nila. Then step 3, for this tutorial we will use spot market trading, which means buying and selling crypto at the current market price. Ayan na po. Ito na po yung sinasabi natin sa spot trading, market trading po ang gagamitin natin sa pag-buy and sell ng crypto. Okay ha? Then step 4, in the top left corner, you can choose which trading pairs you want to use, such as buying ETH, Ethereum, with BTC, etc. Ayan. So, nasa atin po kung ano po yung trading pair na gusto nating piliin dyan. Dyan sa step 4 na yan. Click the button and select the pair you want to trade. Ayan. Andiyan po yung mga different pairing po. Ayan, ayan, mamimili na lang kayo sa mga nagtitrade. Alam na po nila ito. Pero tayo na mga baguhan pa ay siyempre pag-aaralan pa natin yan. Then step 5, set the trade. Choose whether you want to buy or sell your selected token. Ayan na siya. May buying and selling po dyan sa loob. Then enter the amount you want to trade by typing it in or using the percentage slider. Ayan, pwede nyong i-type, pwede nyo rin pong i-scroll yung percentage slider. Ayan, nasa inyo po yun. Kung ano pong way ang gagawin natin dyan. Then step 6, when you have filled the in your selected information, press buy at the bottom to confirm the transaction. Ayan po, may arrow po dyan, nakalagay na arrow dyan sa order. Once the transaction is on the market, you will see it in the open order book on the right. Ayan, dito po yan makikita. Yan yung may arrow na yan. Okay?
And then sabi dito, to trade crypto safely, please make sure you read the FAQ and learn about the tools in the trading view. Ayan. Basahin daw po muna natin ito, yung mga question and answer na nasa loob ng FAQ para po ay maintindihan natin bago po tayo mag-proceed sa trading, para po tayo ay hindi po basta-basta matatalo, kasi pag trading na kasi ay medyo mabusisi po kasi yan. Kailangan ng masusing pag-aaral bago po natin gawin yan. To start trading journey, try buying and selling small amounts. Yan po yung tinuturo. Mag-buy lang po muna tayo ng small amounts para po ay magkamaliman tayo, hindi malaki mawawala sa atin. Kaya dyan po tayo magsisimula. That way, you can make sure small mistakes doesn't affect portfolio. Ayan, di ba? Doon muna tayo magtatry sa small amount. And finally, ito na po. And finally, sabi dito, Corbit trading launching in a few weeks. Ayan. Hindi po nila sinabay, baka sabihin na naman ng mga basher natin, alam mo na yung mga kontrabida, akala ko ba ma-exchange ng Corbit? Ganito po yung paliwanag. Siyempre, lahat tayo excited na makapag-exchange na lang ating Corbit into fiat money or real money. Pero ang sabi, bago po natin gawin yon, i-explore po muna natin ang UNX Exchange. I-familiarize po muna natin ang ating wallet, UNX Wallet, Exchange Wallet, para po pag na-familiarize na natin at ready na, kasi in few weeks time naman ay ipapasok na po natin dyan from C-Link to UNX, papasok na po natin yung ating mga Corbit sa loob ng UNX, then pwede na po natin yung i-trade, o pwede na natin yung i-exchange sa real money. Pag yung that time I believe na mapapamiliarize na natin, at that will be the time na ilalans na. Pero mayroon akong mayroon akong hinala na ilalans po itong Corbit trading natin during the event in Thailand this October. Ayan, kaya sinabing few weeks, hindi naman sabing few months o few years, few weeks lang po. Kung kaya abang-abangan natin after nung event na magaganap doon sa Thailand, I believe doon po yan ila-live. Okay ha? Kaya konting lang po naman, konting panahon na lang po naman din yung ating pag-aantay. Then, sabi dito, a new opportunity, pledge CBIT. So, pinapaliwanag pa rin po nila ang kahalagahan po ng pag-pledge ng ating CBIT, o yung ibig sabihin ay i-burn natin yung ating CBIT para maging UNX NFT. Sabi dito, exchange unvested CBIT for a UNX NFT ownership. Yung unvested CBIT na yan, yung pong hindi pa po yan na-i-stream. Kung kaya marami po ang nag-pledge 100%, kasi instead na mag-antay sila ng matagal na panahon, kasi lalo kung wala silang mga package na malaki, hindi sila nakabili ng node, matagal po talaga ang antay, years ang antayin po. Kung kaya yung iba talaga nag-decide na i-burn na lang nila yung 100% para wala na pong inaantay na ganun katagal. Pero nasa inyo po yan. Nasa inyo po yan. Ako po, dahil marami-rami yung Corbit ko, hindi ko po plinis lahat, 50% lang po. Kasi mahalaga din po makapag-pledge tayo, kasi nga po, bibigyan po tayo ng premium access dito sa UNX wallet. Sabi dito, NFT grants, exclusive access and rewards. Ayan, kung meron kang, if you are an UNX NFT owner, ay igagrant daw po tayo ng exclusive access and rewards sa loob ng UNX. Then maximize CBIT utility and flexibility. Siyempre, pag dami ng mababurn na CBIT o Corbit, siyempre mababawasan yung supply. Siyempre hindi po maapektuhan po yung value ng ating Corbit. Then supports UNX growth and C1's ecosystem expansion. Yan po yung kahalagan ng ating pong pag-pledge. Ayan.
At sabi dito, CBIT to UNX NFT unlocks the future of UNX Pledge NFT staking with Go Live in Q4. So, once na once na nakumpleto na po yung pong 2.5 billion o I believe kahit na hindi makumpleto, sinabi po dito na yung mga na-pledge natin na Corbit at napalitan po yan yung NFT, magsisimula na po yung staking by Q4. Pero ang good news, kahit hindi pa po nagsisimula yung staking, lahat po ng mga naipon na mga gas transactions ngayon dito sa launching ng UNX exchange ay makakabahagi na po tayo doon. Kasi ang ibibigay po sa atin dito pag once na nag-stake tayo ng ating mga UNX NFT galing sa pledging ng Corbit ay stablecoin po yan ang ibibigay sa atin. Maybe USDC po siguro, yan po, or USDT. Yan po yung ibibigay ni reward. Hindi po CBIT ang ibibigay na reward, kundi stablecoin po. Kung kaya, sinasabi dito, why pledge your CBIT token? Bakit daw po natin ipipledge yung ating CBIT token? Sabi dito, gain immediate access to UNX ecosystem. Yung nga po yung sinasabi ko sa inyo, once na nag-pledge po kayo, priority po tayo sa UNX ecosystem ng mga nag-pledge. Unlock exclusive features. Ayan, ma-unlock po yung mga exclusive features sa loob ng UNX. Then support a highly scalable global trading platform. And aligns with C1's envision future of building towards a more decentralized network economy. So ayun siya, growth, access, then opportunity. Yan po yung illustration po nila. Ayan, so ito po yung sinasabi ko sa inyo. Once na meron na po tayong UNX NFT, ay makaka-access po tayo sa UNX staking pools with stablecoin rewards and referrals. May referrals din po yan na ibibigay sa atin once na tayo ay nag-pledge. Then, eligibility for exclusive events on UNX. Once na may mga event na gaganapin, ay tayo rin po yung eligible na mangunguna sa mga event na ito. Then, we are priority in whitelisting for all future UNX IEOs. Kung ano man po yung mga ililisting mga token dyan sa loob ng UNX, priority rin po tayo. Then exclusive private invite for UNX token launch. Yan, take note, meron din pong sariling token. Ang UNX, yan ay UNX token. Ayan. So, kasama rin po tayo dito na priority. Then tradable on the secondary market post launch. Kita nyo, ang dami pong advantage pag tayo po ay nag-pledge ng ating mga Corbit. Then tinuro na rin po dito how to pledge works. Step 1, pledge CBIT on ceiling wallet with options to choose from. Meron po tayong either 50%, 75% or 100%. Kayo po ang bahalang mamili kung gaano po karami ang gusto niyo i-pledge. Ako po 50% lang po yung sa akin. Para may 50% pa po ako na stream kasi siyempre kailangan din natin ng Corbit na pang exchange, pang trade. Then step 2, receive NFT once pledge is complete. Nakompleto na po yung pledge, ibibigay na po yung allotted UNX NFT. Depende sa dami ng ating pledge na CBIT. Then step 3, use NFT to access UNX staking pools. Of course, i-stake na po natin sa Q4. Pag nabukas na po yung staking pool sa Q4. Then doon na po mag-i-start na mag-generate po siya ng stablecoin reward.
Then step 4, claim rewards quarterly from quarter 4 to quarter 1, 2026. Ayan. So, quarterly po ibibigay yung reward po natin. Every 3 months, ibibigay yung stablecoin. So, ibig sabihin, ay medyo marami-rami kasi maiipon siya. Maiipon. Di kagaya doon sa mga staking natin sa Corbit tsaka doon sa Planeta X ay daily. Pwede natin kunin. Ito ay maiipon every 3 months. At least malaki-laki siya. Tsaka stablecoin po yung ibibigay dyan. Okay? So yan po yung ating pong yung pong ating how to plates work Ayan. Then may mga schedule po na binigay dito kasi po yung tutorial ngayon global tutorial ngayon na itinuro sa ating LG meeting ay English po yan. So by tomorrow to those Koreans, Chinese, Vietnam, and French community, these are the scheduled time for the tutorial also of UNX Exchange. Tomorrow, September 4, Korean call will be 11 a.m. Chinese call 2 p.m., Vietnam call 3 p.m., French call 4 p.m. Ayan. Doon sa mga hindi po naka-attend kanina ng live na tutorial, so pwede kayong umattend dito. Parehang slide down po naman yung ibibigay nila. Yun nga lang, translated na po yan sa Korean, Chinese, Vietnam, and French. Okay, so ito pa rin po yung pinamaganda, Tagalog, Taglish, yan, itong ating unang ginawa ngayon na presentation sa ating pong how to register, how to use the UNX Exchange. Okay po? So, salamat po sa lahat ng mga nanonood nito. Ni-live na po natin para po mapanood nyo po ng live sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa aking YouTube channel, hanapin nyo lang po yung C1 Team Spartans International. Nandyan po ngayon ang mga updated na mga presentations, kung ano yung nangyayari sa company. Kung kaya, kahit nawala kayong upline, gaya ng lagi kong sinasabi, kahit nawala po kayong upline na nag-guide sa inyo, through this channel na ginawa natin, nag-sacrifice po tayo para po magkaroon po ng tutorial sa ating, especially sa ating mga Filipino community, dahil mahal naman natin ang mga Pilipino, tayo po yung mga pioneer. Gusto po natin na tayo po yung unang makinabang, lalo po nag-launch na po yung UNX Exchange. Ito, globally na po ito. Ang target po nito kanina, ang dami pong nagsabi doon kanina nung tinanong ilan ba ang papasok sa UNX Exchange wallet natin, may nagsabi pa po ng billion at posible po yung mangyari. Kung kaya bago pa po tayo makarating sa billion members sa UNX Exchange ay mauna ka na. So salamat po sa lahat ng mga C1 members natin around the globe na nag-antay, nagtiis, nagsakripisyo, nabash. Ito na po. Hindi na po ito drawing ngayon. Totoo na po ito itong ating UNX Exchange live na po siya. Pwede na po yung pasyalan sa inyong back office. Pasok lang po kayo sa inyong C-store. Makikita nyo na po doon. Then start registering na po. Okay po. Again, salamat sa lahat ng ating mga kasiwan. Kita-kita po muli tayo sa mga next tutorials. Ano man po yung mga bago na ilalabas ngayon. Especially pag nag-exchange na, ay ituturo po natin yan. Para lahat tayo matuto. Okay ho? Salamat and see you again next time. God bless po sa ating lahat.